Alam kong naiinip na kayo sa update. Pasensya na. Sobrang busy ko talaga sa ginagawa kong project ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Matatapos na. At sana maunawaan niyo po. Mahal ko kayo mga Bebe Loves. Huwag nang magtampo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mula sa daang tila ba, itinuro sa akin na madilim na gabi. Sa bahay na tila ba kalungkutan ang bumabalot. Andito ko ngayon, naghihintay na makita ang nakaraang matagal ko nang hiniling na muling makasama. Nang sandaling makita ko na si Tito Berto, maghahalong kaba at saya ang naramdaman ko. At yung tinik sa puso ko, tila ba naglahong bigla sa mga sandaling to. Hindi ako dapat kabahan. Hindi ako dapat matakot kasi ito na yun eh. Nakita ko na siya at hindi na ako papayag na muli siyang mawala pa. Nang magkalapit kami, ewan ko ba, pero tumigil bigla yung mundo ko. At tila ba nanumbalik lahat ng masasayang alaala sa nakaraan ko. At si Tito Berto, halatang gulat na gulat dahil bigla na lang akong nagpakita. At ang hindi niya alam, dito ako matutulog sa bahay niya ngayong gabi. At yung bahay niyang tinitirhan, parang napakalungkot. Napakadilim sa labas, tapos kulay dilaw ang ilaw sa loob. Miguel, kain tayo. Wika ni Tito Berto. Wala sigurong ibang masabi dahil sa pagkagulat. Kaya eto, ngumiti lang talaga ako at sumunod sa kanya sa kusina niya na may maliit na lamesa. Nakasya lang ang 2 tao. Napapangiti ako kasi naman ang cute ng lamesa. Ang liit. Tapos may manok na buo. Parang pinaganda na pagdating ko. Baka naman alam niya na darating ako. Tito Berto, bakit isang buwang manok? Alam mo ba na darating ako? Sa totoo lang, Miguel, nagulat rin ako nung magpakita ka bigla. Kaya siguro buo ang manok na binili ko kasi magkikita pala tayo. Ganun ba? Sige, tara na kumain, Tito Berto. Mamaya na tayo mag-usap. Sige, baka kapag nag-usap tayo kaagad baka hindi ako makakain. Ganun ba, Miguel? Sige, tara na kumain. Pero alam mo, parang mas gwapo ka ngayon. Tito Berto, kain na muna bago usap. At saka, matagal ko nang alam yan. Wika ko naman. Tapos eto, hindi na sumagot si Tito Berto. At tahimik lang talaga kaming kumain na di nag-uusap. Ang hirap pala kumain nang di nag-uusap pero mabilis matapos kapag walang usap. Kaya eto, natapos kami kaagad na kumain. At si Tito Berto, ayun, naghuhugas ng kinainan. Habang ako naman eto, pinagmamasdan ko lang siya.
Iniisip ko na ang mga tanong na bibitiwan ko. Pati na rin ang mga sagot sa alam kong itatanong niya sa akin. Sa totoo lang, naiinis ako kay Tito Berto. Kasi iniwan niya lang ako na parang wala kaming pinagsamahan. Na hindi man lang niya ako hinayaan na makapagpaliwanag. Miguel, tara na. Doon tayo sa sala. Wika ni Tito Berto matapos makapaghugas ng mga kinainan namin. At ito, nagtungo kami sa maliit na sala kung saan naupo kami sa mahabang upuan sa magkabilang dulo. Binuhay niya din ng TV tapos ito, balita ang palabas at nagsimula na siyang manood. Paano kami makakapag-usap kung nanonood siya ng TV? Tito Berto, mag-usap muna tayo. Tungkol saan ba, Miguel? Kasi Tito Berto, iniwan mo na lang ako noon na parang isang gamit na wala nang silbi. Matagal na yon, Miguel. Tapos na yon. At saka napatawad na kita sa kasalanan mo. Huwag mo nang isipin ang bagay na yon. Pinatawad na kita. Kung ako, napatawad mo na. Ikaw, di pa kita napapatawad. Miguel, kalimutan mo na yun. Nakaraan na yun eh. Marami nang nagbago. At saka, alam mo naman siguro na minahal kita ng sobra-sobra. Pero bakit ka gumawa ng bagay na ikasisira ng tiwala ko sa'yo? Wala naman akong ginawa, Tito Berto. Anong wala, Miguel? Kitang-kita ko yung ginawa nyo. Sige, kasalanan ko na, Tito Berto. Ako na ang masama. Ako na ang mali. Ako na ang manloloko. Ako na ang gago. Ako na ang may kasalanan ng lahat. Matapos kong sabihin yun, di na nagsalita si Tito Berto. Naging tahimik ang buong paligid habang nakatingin na siya sa pinapanood niyang balita. Ako naman, nakatingin lang sa kanyang muka. At hanggang sa matapos ang balita, hindi talaga siya nagsalita. At ito, lamingan siya sa akin at nagsalita siya ng ganito. Teka nga, Miguel. Paano mo pala nalaman na dito ako nakatira? Ewan ko din, Tito Berto. Baka destiny. Di wow. Pero, anong oras ka ba uwi, Miguel? Gabi na. Tito Berto, hindi pa nga tayo nag-uusap ng maayos tapos pinapauwi mo na ako. Hindi naman kita pinapauwi, Miguel. Tinatanong ko lang kung anong oras. Ganun din yun, Tito Berto. Tsaka, dito ako matutulog. Bakit dito, Miguel? Ayaw mo ba, Tito Berto? Kahit ngayong gabi lang. At bukas pagising mo, di mo na ako makikita. Wika ako. Dahil sa sinabi ko, napatingin at napatitig sa mga mata ko si Tito Berto. Naguguluhan ako sa mga tingin niya. Pero gagawin ko ang sinabi ko.
matutulog ako dito sa bahay niya ngayong gabi. Tapos, bahala na ako anong mangyari. Basta pagising niya bukas, wala na ako. At huling beses na niyang makikita ako sa gabing ito. Wala na din namang dahilan para manatili pa ako dito. At alam kong nabura na talaga ako sa puso niya. Pero, kung aalis ba ako, hahanapin din kaya niya ako? Paano kung hindi? Eh di, ako lang din ang masasaktan. Ano ba yan? Ang hirap. Pero teka, magbabanyo muna ako. Makapaglinis ng katawan. Kasi, alam nyo na, masarap matulog kapag bagong linis.